Mga kaibigan, hindi ko ini-expect na ganito ako matatamaan ng Mujige. Alam ko simple lang siyang drama, pero hala, ako'y napaiyak, napatawa at napaisip tungkol sa buhay. Kung isa ka sa mga pinalaki ng lolo't lola, may pamilyang nagtatrabaho sa abroad o iniwan ng mahal sa buhay, tiyak damang-dama mo rin to. So tara, pag-uusapan natin ang kwento ni Mujige at bakit siya isang pelikulang hindi mo dapat palampasin. So ano ang kwento? Ganito yon. Si Reyna Lynn, ginampanan ni Ana Luna, Love Jisung, na ginampanan naman ni Kim Jisoo. Pero iniwan siya ng asawa niya. Hindi madaling buhay ang maging single mom, pero lumaban siya para sa anak niyang si Mujige, na ginampanan naman ni Rairi Sofia. Pero biglang namatay si Reynalyn at naiwan si Mujige na wala ng magulang. Kaya dinala siya ng lolo niyang si Emong, na ginampanan ni Richard Kwan, pabalik sa Pilipinas. Ang problema, hindi siya agad matanggap ng tiyahin niyang si Sani, na ginampanan ni Alexa Ilacad, na may matinding sama ng loob sa nanay ni Mujige. Kasi nga naman, dati siyang naiwan sa Pilipinas habang si Reynalyn ay namuhay sa ibang bansa. Ang sakit, di ba? Bakit ang ganda nito? Natural na natural lang acting. Si Alexa Ilacad, hindi lang puro ganda. Grabe ang pagganap niya dito. Hindi siya yung typical na galit lang basta. Ramdam mo yung pain niya, lalo na sa mga eksenang tahimik lang. Pero kita mo sa mata niya kung ano yung talagang sama ng loob na dinadala niya. Ang hirap ng ganon, pero nagawa niya ng sobrang totoo. Si Mujige naman, ang batang nagpaiyak sa akin. Aaminin ko, minsan naiilang ako sa mga batang artista kasi baka OA ang acting. Pero si Rairi Sofia, ang effortless niya. Ang husay niya mag-Korean at Filipino, at parang hindi nga siya umaarte, parang totoong bata na dumaan sa ganitong sitwasyon. Sana bigyan pa siya ng mas maraming roles kasi may potential talaga siya. Si Kim Jisoo naman, comeback king. Kung nanood ka ng K-dramas, kilala mo si Jisoo mula sa Strong Woman Bong Soon. Pero dahil sa scandal, nawala siya saglit sa limelight. Dito sa Mujige, bumalik siya ng sobrang solid. Ramdam mo yung guilt at pagmamahal niya bilang tatay, lalo na sa mga eksenang gusto niyang bumawi pero hindi niya alam kung paano. Totoo ang kwento, hindi pilit. Alam natin kung gaano kahirap ang LDR. Marami sa atin may kapamilyang nagtatrabaho abroad at hindi natin madalas na pag-uusapan ang epekto sa mga batang naiwan. Hindi ito yung typical na drama na puro iyakan lang. May lessons, may healing, at may pag-asa. Pero may kulang. Lightning problems. Alam nyo yung eksenang sobrang intense na gusto mong makita ang reaction ng artista? Paano kung sobrang dilim ng eksena? May ilang moments dito na ang hirap makita ng mukha ng mga artista dahil sa lightning issues. Sayang, kasi ang ganda sana ng acting, pero hindi mo tuloy makita ng maayos. Ito yung final thoughts ko. Mga best, kung gusto nyong mapanood ang isang pelikulang tatama sa puso ninyo, Mujige ang sagot. Hindi lang siya tungkol sa pagiging anak o pagiging magulang, tungkol sa pamilya, sa pagpapatawad, at sa paghahanap ng lugar mo sa mundo. Ang rate ko, 8.5 out of 10.
Hindi perpekto, pero sobrang worth it panoorin. Kung napanood mo na, i-comment mo naman ang thoughts mo. Gusto ko marinig kung paano kayo tinamaan ng pelikulang ito. Salamat sa pagsama sa akin sa review na to. Don't forget to like, share, at subscribe kung gusto mo ng mas marami pang ganitong usapan. Kita-kits sa next video at tandaan, minsan ang mga sugat ng kahapon natututo tayong gamutin sa yakap ng pamilya. Anyong.